1, 2, 3, 4. everyone, this is Gian, and as per our synchronized house prayer, ay magkakaroon din po tayo ng changes. Instead na magbigay kami ng mga Bible verses na inyong babasahin at i-discuss with your families every day, we'll be giving out one book from the Bible, and the number of chapters to be read every day will also be announced. Ina-encourage namin kayo to read the chapters on your own.
family sharing and discussion ay magaganap tuwing 7 p.m. Share ninyo ang inyong mga thoughts at ang mga verses na tumatak sa inyo sa ating Facebook group kasama ng picture ng inyong family. Mapagpalang gabi sa ating lahat. At ngayon narito muli po tayo sa ating midweek service. Una sa lahat, pinupuri natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at patuloy natin siyang purihin at dakilain sa lahat ng oras. Sabi nga po, it is easy and exciting to count the days before a big event of your life or career. Pero ang mas challenging dito ay how do you make each day of your life count? So, paano mo gagawing makabula ng bawat araw ng buhay mo? Kung sa araw ng iyong pinalalagay dito sa buong buhay mo, sa inyong bahay, marapat lamang natin na ibigay natin yung buong puso natin, ibigay natin yung buhay natin sa ating pamilya, at higit sa lahat ay yung may glorify natin ng Lord sa buhay natin. Dahil ang tunay na kalakasan at kagalakan sa ating puso ay nagmumula sa Kanya. Kaya tayo po ay
kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita pipiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo, ikaw lamang Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita pipiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita pipiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. We honor you, we glorify you, God. Salamat po sa mapagpalang gabing ito, Panginoon. Tunay nga na ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang aming sasambahin sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, at sa lahat ng panahon. Tunay nga hindi mo kami pababayaan, basta't kami kumapit lamang sa iyo. At sa bawat araw na aming nilalagay sa mundong ibabaw nito, ay patuloy mo pong pagpalain nawa ang aming buhay. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, kagalakan sa aming puso, at higit sa lahat yung pagmamahal na tulad na binigay mo sa aming Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan. Dahil tunay nga ang iyong kapangyarihan at kadakilaan, at marapat ka lamang po papurihan at pasalamatan sa iyong kapangyarihan ng Diyos. Tunay na ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang at walang hihigit pa. At walang tutulad sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng lahat. Ang hari ng mga hari. Ang Diyos ng mga Diyos. Tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang po ang siyang marapat mapapurihan. Lalo-lalo na sa buong buhay namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Araw po ng Huwebes, July 9, 2020. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kabalisahan. Paano po natin ito haharapin at pagtatagumpayan? Ano nga ba ang kabalisahan? Ang kabalisahan ay feeling worry ka, kinakabahan ka, o nag-iisip ka ng mga masamang mangyayari sa buhay mo. Pero hindi naman nangyayari. Minsan pa nga nagdadala ito ng kaguluhan sa ating isipan. Nagdadala rin ito ng kalituhan, hindi ka makapakali, hindi ka mapalagay,
bagbagang yung damdamin, andiyan yung pag-aalinlangan at katarantahan. Sa mundong ito ay hindi ligtas sa kabalisahan. Minsan na ito ay madali itong makapasok sa buhay natin. Madalas pa nga itong ginagawa natin baby at inaalagaan. Wala pong exempted dito ay pwedeng makaranas ng kabalisahan. Kahit na mahirap, mayaman, presidente ka man o hari, tanyag ka man o hindi, pwedeng makapasok sa buhay mo. Apektado pa rin ang iyong kalusugan mo. Pwede ka rin magkasakit dahil hindi ka makatulog o hindi ka makakain. Minsan pa nga, tumataas ang blood pressure. Lahat, no? Apektado. Maaari talaga itong magdala ng sakit sa iyong katawan mo. Meron po akong alam na kasabihan tungkol sa kabalisahan. Ang sabi niya, ang kabalisahan daw ay parang silya na tutumba-tumba at uugoy-ugoy. Ngunit wala naman itong nararating. Ikot ang ikot, hindi ka na makapag-isip ng tama. Ganyan po ang kabalisahan. Talaga pong malaking epekto sa buhay po natin. Katulad po na isang mayaman. Ang sabi po sa mga ngaral, chapter 5, verse 12, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, kaunti man o marami ang kanyang pagkain. Ngunit, hindi man lang dalawin na antok ang isang mayaman. Ang dami kasing iniisip ng isang mayaman. Maraming iniisip niya ang kanyang negosyo, kumpanya. Maraming iniisip niya ang kanyang mga produkto na inahatid sa iba't ibang lugar. Maaari din niyang isipin ang kanyang mga nasasakupan ng mga manggagawa ay nagiging tapat sa kanya. Minsan pa nga naisip nila baka malugi ang kanyang mga negosyo. Ganyan po yung mayaman. Isa rin po ito sa mga tao na takot po mamatay. Pag pinag-uusapan na ang kamatayan ay umiiwas na sila at nagsasabi na iba nilang pag-usapan ng ibang mga bagay na pwede nilang pag-usapan. Sapagkat ayaw nila ito marinig. Pag may sakit o nanakit ng buong katawan, halimbawa po, yung kanyang ulo, nag-iisip sila ng masama. Nag-iisip sila baka kung ano na to nangyayari sa kanyang kalusugan. At madalas pa nga itong pinupuntahan niyo si Dr. Google, no? Si Dr. Google upang malaman nila kung ano talaga yung nararamdaman o yung kanyang sakit. Pag ito ay nagtugma, sabi na nga ba, ito yung madalas sinasabi ng iba sabi na nga ba, meron nga akong sakit. Biro cancer agad, sabi lang itong Dr. Google. Ang iba naman ay takot magutom. Ang mga taong ito na takot magutom ay talaga nag-i-stock yan ng marami sa kanilang pagkain, sa cabinet. Hindi lang yun. Sila ang kauna-unahan nagpa-panic buying. Pero kami ay puro panic na lang, no? Pero walang buying. Ganun din po ang mga Kristiyano. Takot din magutom pag araw ng Sabado. Lalo't na ito ay prayer and fasting. Ay, joke lang po. Isa rin pong nangyayari ng kabalisahan ang ating mga kababayan, ang mga tao ay ang COVID-19. Halos lahat po doon ng bansa, buong mundo ay nakaranas po ng takot, ng worry, kabalisahan, no? At iyan po yung isang bagay na napakalaking epekto sa buhay po natin. Marami pong tanong kung ano po ang dapat nilang gawin, ano po yung makakatulong sa kanya at sino yung makakatulong.
paano na kaya yung kanilang buhay nila, pamilya nila, ano ang gagawin nila para sila po ay kumain. Ang iba naman nag-aalala rin dahil sa mga ayuda na hindi naman dumarating. Pero hindi naman lahat na ang iniisip nila, baka sila ay mahawa, magkasakit. Alam natin na napaka-baksik ng virus na to, ang COVID-19 na to, no? Sapagkat ito ay mahawakan lamang o mahingahan, o ano pa man niya, pumasok sa iyong mga mata, sa ilong, sa bibig, ay talaga naman ito ay dagliang kang mahahawa itong viruses na to na. At isa rin itong outbreak na to na kinababalisahan ay walang iba kundi kasalanan. Iyan po ang dahilan kaya po nababalisa ay dahil po sa kasalanan, mga nagagawa natin po. Naiisip natin, kasalanan natin sa kapwa, sa kasalanan natin sa Diyos. Kaya yun po yung dahilan, kaya po tayo ay nababalisa. At di lang yan napapalayo sa ating Panginoon. Ganun din po, si Haring David ay isa sa pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Ngunit dumating po na siya po ay nagkasala. Sapagkat nakaroon po siya ng pagnanasa kay Bathsheba, at ito ang nangyari ay kanya po nasipingan ito. At hindi lang di po yun, ay nagkaroon din po siya ng pagkaplano para patayin si Uzias, yung kanyang asawa ni Bathsheba. At dahil doon ay nagawa niya pagkakasala, nagkaroon po ng paguluhan ng kanyang isipan. Kaya sabi doon, aking ipapahayag ang aking mga kasalanang gumugulo sa aking isipan. Sabi po doon sa 38 ng awit, verse 18. Siguro, lagi niya naiisip yung kanyang mga nagawang pagkakasala. Ganun din kay Bathsheba at kay Urias. Kaya sa tuwing niyang naalala o naiisip niya ang mga nagawa niyang kasalanan, ay ito ay nagiging sanhi ng pagkagulo ng kanyang isipan. Ang kabalisan ay malaking epekto sa ating buhay, no? Kaya sabi ko nga, kaya ito ay nakapasok, maaaring ito makasira ng ating buhay. At di lang yun, pwede rin ito upang maging dahilan na lumayo tayo sa Panginoon. Kaya pag-ingatan po natin ang ating sarili na magkaroon tayo o makapasok ang kabalisahan sa buhay po natin. Wala pong gamot dito. Ang kailangan po dito ay solusyon. Amen? Sabi po sa Kawikaan 12:24, nagpapahina ng loob ang isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Yung po, no, mga kapatid, nabanggit na naman po yung kabalisahan, no, yung dulot ng kabalisahan, nagpapahina ng loob sa isang tao. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat mayroong isang magandang balita na dapat po natin malaman. Hindi na po ito kailangan ito isang susi, kundi talagang ipinapahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po itong magandang balita? Ang sabi sa Pilipos chapter 4 verse 6, 7 and 8, sabi po doon, huwag kayong mabalisa dahil sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan, at sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Inuutosan po tayo ng mga taga-Pilipos na huwag kayong mabalisa. Kapag kayo ay nakabasa na nakalagay ay huwag, ito po ay isang utos. Utos po ito na huwag natin gawin
Kaya sabi daw, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin mo sa Diyos. Iyon po yung nagiging dahilan na dapat po natin malaman. Ang dapat po natin ay hingin natin sa Diyos, ano ba yan nagiging dahilan ng iyong kabalisahan? Ikaw ba'y nawawala ng control sa iyong sarili? Ikaw ba'y naguguto, walang madamitan? Ikaw ba'y dumarating na malalaking problema sa iyo, sarili? Alam ba ang kailangan mo? Idulog mo yan sa Panginoon. Iluhod mo yan, yung tuhod. At manalangin ka upang iyong kabalisahan ang nararasan mo ay maalis yan. Sapagkat ibibigay ng Diyos kung ano ang gusto mo, kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay kailanman ay hindi ito madamot, hindi ito nanunumbat. Ang gusto ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Ano po ba ang hinihingi mong kapayapaan? Ibibigay din ng Diyos yan. Yung mga problema mo, bibigyan din niya ng kalutasan ng Panginoon yan. Kaya nga sinasabi niya na huwag kayong mabalisa. Kahit sa Book of Matthew, sa Luke, sa John, ay tinuron po yung sa Pilipos. Sinasabi niya dyan na huwag kang mabalisa. Ang gusto ng Panginoon ay humingi ka kung ano yung kailangan mo, kung ano yung kinadadahilan ng iyong pagkabalisa. Ano bang meron si Lord? Lahat. Meron siya lahat. Wala siyang bagay na wala, kundi lahat meron. Sabi nga ng iba, kapag kay Lord yung wala, nagkakaroon. Hingi lang tayo, idulog lang natin siyan. Ihingi natin sa pamamagitan ng panalangin na may pagkapasalamat. Hallelujah. Ito pa yung sabi sa verse 7, at ang kapayapaan na ibibigay ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao. Amen. Na siya mag-iingat sa ating puso at isipan dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Anong kapayapaan ang tinutukoy doon? Hindi kayang unawain ng tao. Kapayapaan na hindi katulad ito, sa mundo na ating nararanasan. Maaaring kapayapaan ito ay madaling sabihin dahil ito ay kapayapaan sa mundo. Hindi ito kapayapaan na nagmumula sa mundo o sa sanlibutan, sapagkat napakadaling intindihin ang kapayapaan na pwede mo itong bilhin, pwede mo itong kung saan ka naroon na walang ingay, walang gulo, walang digmaan o ano pa man yan, walang gera o iyon yung kapayapaan na madali natin maintindihan. Pero itong kapayapaan na sinasabi na ng Diyos na hindi na kayang unawain ng tao, doon natin malalaman kung anong uri ng kapayapaan ito. Sabi nga doon, malalaman mo lang tunay kapayapaan kung nasa gitna ka ng kaguluhan. Yun yung tunay na kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon. Anong kapatid? Gusto mo ba makamtan itong kapayapaan na ito? Ano ang dapat mong gawin upang makanta mo itong kapayapaan na ito? Nagmumula sa Diyos. Para mapagtagumpayan natin ang kabalisahan sa buhay natin. Ano yung sabi doon sa Pilipos 4:8? Dapat maging laman yung isipan, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hallelujah. Iyon po dapat natin gawin, ilagay sa ating isipan. Sabi nga sa Colossus, chapter 3, ang dapat maging lamang ng ating isipan ang mga bagay na bagay na panlangit, hindi mga bagay na panglupa. O ito pa isa. Ilubos-lubusin din natin to, no? Pilipos 2:5, sabi doon,
maging katulad natin ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan magkaroon ng tunay na pagbabago ang ating isipan upang hindi tayo maapektuhan. Ano man natin nakikita, narinig, nababasa, o napapanood natin. Hindi tayo maapektuhan. Amen, hallelujah. Sapagkat ang iba yung nasa isip mo. Hindi na pwede lagyan ikaw anumang bagay. Hindi na pwede malagyan yan ng kabalisahan. Sapagkat ito ay puno na, sapat na ito. No, itong mga promise, itong mga salita ng Panginoon, mababalisa ka ba kung anong iinumin mo, o kakanin, o ano yung idadamit mo? Ano ba mahalaga kay Lord? Hindi yung mahalaga yung pagkain, kundi yung buhay. Hindi namang mahalaga kung ano yung damit na isusuot ng iyong katawan. Yung iinumin mo. Hindi yan ang mahalaga. Ano, di ba? Kahit nga mga ibon, oo, ang sabi nga, masdan mo ang mga ibon. Hindi nagtatrabaho, hindi nagtatiling, o nag-aani. Ngunit, pinapakain sila ng amang nasa langit. Ang ganda sinasabi doon, no, sa Matthew 6, verse 27. No? At pinapakain ito. At pinapakita rin ito kung gaano kakahalaga. Alam mo po, tayo pinakamahalaga sa nilalang ng Diyos. Iba yung pagkalalang ng Diyos sa atin, no? Tayo hiningahan sa bibig upang magkaroon tayo ng buhay. Magkaroon tayo ng tinatawag na kaluluwang buhay. Iyan po yung ginawa sa atin, hindi sa pamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo pinaka-masterpiece ng Panginoon. Napakaganda yung kanyang mga sinasabi sa atin. Hallelujah. Sino po ba ang pwede magpahaba ng ating buhay? Ha? Yung kabalisan ba na magbibigay ng kahit isang oras pa? Di ba hindi? Ito pa nga yung nagpapaikli ng ating buhay. Hindi kaya ito na bigyan ng karagdagan ng buhay ang kabalisahan. Alam po natin ang salita ng Panginoon ay may katagumpayan. Sabi po nga po ay mayroong katagumpayan. O napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah. At sigurado po tayo na magtatagumpay sapagkat tayo yung tinatawag na ito'y tinatawag na more than conqueror. No? Isa tayong mananagumpay. Tayo ay isang kawal ng Jesus o tayo isang mandirigma ng Panginoon. Kaya kayang-kayang po natin labanan ang kabalisahan. Ang Panginoon kasi ay wala pong kahinaan yan. Hindi katulad po kasi si Superman, sinasabi natin siya ay superhero, pero may isa po siyang kahinaan. Pero ang Panginoon, wala kang makikitang kahinaan sa Kanya. Kaya sabi niya, paulit-ulit upang lumakas ang ating loob. Ang sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa Panginoon at tayo lang ang bawat isa ay binibigyan tayo ng kalakasan loob na labanan ang lahat ng kabalisahan sa buhay natin na isang sumisira. Napakaganda po ng promise ng Panginoon. Kung ito ay paulit-ulitin natin to at ito ay gagawin natin ay isa sa pamuhay po natin ito, tiyak tayo po talaga ay magtatagumpay. Never na pumasok muli ang kabalisahan sa buhay natin. Sapagkat yung kapayapaan na binigyan ng Diyos atin ay ito po yung kapayapaan na hindi kailanman matitinag. Amen. Salamat po sa inyo mga kapatid. Naway itong ating natutunan, naway itong ating narinig ay naway magsilbing buhay sa ating magsilbing buhay po
Amen. Salamat po at naway pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng ating natutunan. Ay gawin po natin ito, isa pamuhi po natin. Salamat po. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat. Ako si Elijah Kalayag at nandito ako para ipaalala ang ating 5 prayer points. First, let us pray for an end to this virus. Alam naman natin na makapangyarihan ang ating Panginoon at kaya niya gawin ang lahat. Second, let us pray for our government leaders na bigyan sila ng gabay ng ating Panginoon. Third, let us also pray for our church leaders na pinapatuloy ang pagbigay ng midweek services and Sunday services sa atin. Fourth, let us pray for the frontliners. Nabigyan sila ng resistensya laban sa sakit at para ipatuloy ang kanilang tungkulin. Fifth, let us pray for the gospel to spread na ngayon sa oras ng pandemya. Kailangan ng tao ng katiyakan na laging gumagabay ang ating Panginoon. For our announcements, our services will still be happening online until further notice. Our Sunday services at 9 a.m. Our midweek services every Thursday at 7 p.m. And our prayer and fasting every 4th Saturday of the month at 9 a.m. You may watch them premiere live on both our Facebook page and our YouTube channel. Our breaking of the bread happening every first Sunday of the month right after the word delivery. Discipleship group discussions will still push through online. Do coordinate with your DJ leaders to set up an agreed schedule. We also have our synchronized house prayer happening every night at 7 p.m. Scripture or book of the day will be posted on our Facebook group. For more updates, you may follow us on these accounts. For Facebook, facebook.com/jcpftcpillar or facebook.com/jcpftcbbo. For our Instagram, it's @jcpftc. And for our YouTube channel, it's Pillar Worship. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.